by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder, sir, committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant of arrest. Must be detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. May lumabas na mga balita na mayroon nang na-issue na warrant of arrest. Sabi nga natin, hindi po namin ma-confirm agad-agad kung wala pa po kaming physical copy nung warrant of arrest. Ang sabi po kasi ng DOJ, since hindi po tayo miyembro ngayon ng ICC, may mga options po kasi ang ICC kung paano nila ito ipapaserve. Kung nagkataon po kasi na tayo miyembro, pwede po itong ipadaan sa opisina po ng Pangulo o kaya po sa DOJ o kaya sa DFA. Pero maaari pa rin po tayong ituring ng ICC bilang miyembro at maaaring gawin po yung binanggit ko po mga procedure. Pero nasa kanila po ito kung ito po ay ipapadaan nila mismo dun sa bansa kung nasaan yung taong kanilang kung gustong iserve ng warrant of arrest. So, I feel relieved doon sa pagkaka-aresto ng Interpol, based doon sa office ng ICC kay former President Rodrigo Duterte. Ako ay natutuwa din para sa ating mga pamilya, biktima ng extrajudicial killings nung war on drugs dahil ito na yung first step, no, para makamit nila yung hustisya. Kaya lang sana ay magtuloy-tuloy ito, no? Ang call natin ay dali na agad si President Duterte sa Hague para masimulan na talaga yung formal trial. This is deeply personal for me. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice, their families left to grieve with no answers, no accountability. Today, Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. Jurisdiction ang ICC. Pagkatapos ang mandamiento de arresto ay galing sa ICC. Kung walang jurisdiction, bakit niya hinayaan at tinutulungan pa na arestuin ang dating Presidente Duterte? At pati mga abogado, hindi nila pinapapasok. Sinasalubong ng abogado ng ibang kasama kong abogado sa paglanding, hindi nila pinapasok. Pati senador ng bansa, hindi nila pinapasok, si Bongo. So, yung sinasabi ni dating Presidente Duterte na tayo patungo sa diktadorya, mukhang nandito na tayo sa diktadorya. Suporta ng Waray sa alyansa para sa bagong Pilipinas? Oo naman, oo. Ang mga Waray naman tumutulong. Ito nga lang, namumroblema ako. Medyo nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte. At
Hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado. Kawawa naman si Presidente Duterte. So what is your reaction from that pagka-arrest? As a friend. As a friend. Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? In which case, then we are violating our own sovereignty sa ganyan. Ano ngayon ang sasabihin ng ating presidente na arkitekto ng ating foreign policy? Tama. Nagbago na ba ang ating foreign policy? Kinilala na ba natin ang ICC? Wala na ba tayong say in the issue? Kasi by allowing a foreign authority to take a citizen of the republic nang hindi natin kinikilala yung Yes. order na yon, parang tinayagan natin Parang kidnapping yung kinidnap. isang mamamayan Oo. natin. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest, the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. 这是一个重要的突发事件，中方注意到有关消息，并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免政治化和双重标准。 Pero walang arrest warrant na pinapakita. Notice sir ng Interpol. Sir, kamusta po si Pangulong Duterte? Nakita yun namin. Hindi pa namin nakikita. Walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para palapitin sa kanya, wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equations at midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Ang Pilipino ang dapat umusga sa kapwa Pilipino. Ginawa ni Tatay Digong ang lahat para nakauwi ang mga anak natin na hindi nasasaktan sa gabi. Kayo na po ang umusga. Pilipino dapat ang umusga. Nakakalungkot
At his age, 80 years old, dinala pa pang bayan. Please pray for his safety and health. Alam ko na may karamdaman po si dating Pangulong Duterte. Madami pa rin may mata pero at kamay na pumapalakpak kapag merong kabastusan at patayan. That is for me, I suppose, that is for me the most painful thing that happened.